Katatapos lang ng game number 6, mainit-init pa mga kamatyas, nagkapisaka na naman. Naghahabol si Tan sa score na 2 points. Si Juwen Jun kasi ang world champion ay 3 points na. Sino ang nanalo sa game number 6? At yan po ang ating pag-aaralan at idediretso natin. Sa knockout stage naman, nalabanan ng top 8 at ang nakalaban ni world number 1 Magnus sa freestyle ay si Abdu Satorov. Idiretso natin, 2 games ang pag-aaralan natin. Samahan niyo po ako. White dito si Tan at nag C4 English opening, Knight F6, Knight F3, E6, B3. Nako, talagang nagliligawan na. Kumbaga, nililigaw na ni Tan ang opening. Oh. Nag D5, Bishop B2, C5 at kumapture sa D5. Capture din. G3, ayun, double fianchetto. Kung tawagin po ito ay Agincourt variation ng English. Kakaiba siya. Hindi siya masyadong ginagamit kaya siguro kaya ginamit para may element of surprise. Nag D4 kagad si Ju at gusto niya kagad barahan ang daloy ng Dark Square Bishop at nag-castling. Bishop E7, Knight A3, okay? At naispatan dito ni Tan na oo, nakabara yung diagonal niya, pero bumuka naman ang C4 square na pwedeng gamitin ang kanyang knight. Lulundag dyan, nag-castling at nag-E3. At yan din po ang isa sa drawback ng push kagad, pabasagin talaga yan. Kumapture na sa E3, D takes E3, queen to queen, pero nag-develop lang Bishop F5, at nag-Knight E5. Ayan. At ang tira na yan, ang novelty. Wala sa aklat ang ibig sabihin ng novelty ha. May nagtatanong po kasi nabasa ko, Coach, ano yung novelty? Naririnig ko lang pero di ko naiintindihan. Wala na po sa libro. Wala na sa naganap. Dahil ang naganap pa sa posisyon na ito ay palagi ang Knight C4. Yan ang palaging pinipili na tira. O para ma-improve lang yung Knight, para makontrol ang E5. Pero dito, Knight E5, new move by Tan Zhongyi. At kinapture yung Knight, capture, Queen C8, ayun, umiwas sa exchange ng Queen si Ju. At nag-Queen E2, Bishop H3, yun ang purpose po ng Queen C8. Para itulak ang Bishop papunta sa, ma-exchange niya yung fianchetto Bishop. At nag-Queen F3, in-exchange na, King takes, at nag-Queen E6. Okay, tineret ang Bishop. Umatras lang at nag-Knight E4. Binarahan ang pagkakatret sa B7 at may threatening Knight D2. Dodobolin. Nag-Rook FD1 para walang lundag. Tinapatan ng tore at nag-Knight C4. Ayan. Kasi nga po ay worst yung Knight sa gilid. Talagang ang pyesa dapat nilalagay natin sa gitna para mas dumami ang kanyang control at kapangyarihan. Ika nga. Nag-B5, ayun, pinaalis, takbo sa gitna ulit. Okay, at disconnected yung knight. Kakainin niya, naka-threat, in F5 dinipensahan. At nag-knight D3, ayun, nasobrahan ng likot ang computer. Masyadong malikot ang knight mo, tama na. Sabi ni Stockfish, sabi ng AI, ayan. At dapat daw ang tira ay Queen E2. Yan pala ang on point, no, para capturein yon. At halimbawa, A6, mag-rook AC1. Okay? Tamang latag lang. Pero slightly better ang black. Oh. Ganda kasi, walang weakness eh. Tapos Bishop F6, yan ang mga nakikita kong paparating. Okay, balik tayo sa ginawang Knight D3. Okay? At siguro balak dito ni Tan na ililipat niya yung Knight sa F4 para ma-atake yung Knight. At nag-G5. Talagang gustong sakalin ni Ju na hindi makalundag yung knight dyan. Yun nga lang, syempre, drawback pa rin ay shield ng king yan, pero ginamit. Baka mamaya, tamaan yan dyan. O, tingnan natin. Knight E1 umatras. Gusto na bang makipagpalit-palit? Bishop F6, ayun, tinapatan na at na-pressure si Ju sa lakas ng diagonal, pero hilaw pa pala ang Bishop F6 na yan. Dapat daw ay C4 na. Mag-create na pala dapat ng pass pawn. Oh, may C3 ng paparating. At yan ang nakakatakot na pambara ng diagonal. Yung patulak na pawn na yan. No, nga, no? Yan ang the best. Oh, laki ng lamang sa evaluation bar. Pero ang ginawa dito ni Ju ay nag-Bishop F6. Tinanggap ang exchange. Queen takes F6. At nakipag-exchange na. Takes and then Rook D1.
Okay, at nagkatanggapan naman ng exchange at nag-queen D6. Okay, hamunan at umayaw po si Tan. Okay, kasi ito ay game number 6. Kasi pag kinapture kasi yan mga kamatyas sa madaling sabi, ito po ay ano eh, matatabla. No? Madali na lang itabla kasi night ending, same number of pawns. Kaya gusto ni Tan, baka makomplicate niya si Ju kahit papaano, umayaw siya sa queen to queen. Genius si Ju Wen Jun, ano, lamang kasi ng 1 point eh. Nako, King G7, King G7, teka muna, hindi ba, pag F3 kasi gusto kong paalisin yung knight na dumidepensa sa pawn, yun nga lang magku-queen D2 check. So, ibig sabihin, hindi pala ma-F3 yan. Queen E8, ayun. Hanap-hanap, likot-likot, kalik-kalikot. Dinipensahan lang at nag-knight F3. Okay. Knight F6, pang neutralize, pang paalis ng Reyna at nag-queen A8. Maintain lang dyan si Tan para nasa ilalim, mas magulo. Nag-H6, samantalang si Ju, grabe. Pareho ng pawn structure, Queen side at king side. Bira yan, Bira mangyari yan. Tingnan nyo, magkamukha, Grabe, pantay na pantay. Bira mangyari. Parang wala pa ako na-encounter na ganitong klaseng pattern ng pawn structure, Nagkataon, H4, ayan, gusto ka agad basagin ni Tan. Gusto niyang bungian ng square-square kasi pag nawala yung G5, medyo kahit papaano bungi yung F4 at pwedeng gamitin yan. Pero ang accurate ay Knight E1. Kaso, iniiwasan nga ni Tan yung queen to queen Yun nga iniiwasan niya di ba? Tapos may queen dito pa kung ayaw ng queen to queen. Yun, Pero dito tayo sa H4, G4, Queen B7 check, Queen D7. Talagang kahapon pa gustong makipagpalitan ni Ju. Wala na puwersa. Bitin yung knight, obligado talaga yan Ayun, dun din pala na uwi sa night ending. But this time mga kamatyas, na bad mo ban? Dapat daw knight E1. Okay, grabe. So knight D2. So same number of pawns pero kapansin-pansin po ang pagka-space advantage and mas aktibo ang king, napakalapit to go sa center Nag-king F6, F4, ayan para pigil-pigilan pero another bad move na naman by Tan. Parang medyo nawiwirdo na si Tan sa endgame niya Dapat daw is F3 lang. Pero winning pa rin ang black sa evaluation bar F4, King E6, good move. Ayan to centralize the king. King must be active pagdating sa endgame. Ayan po E4, okay, at kinapture lang kasi mag-E5, lalakas yung paspon Obligadong capturein. Capture at nag-King D5, Knight F2, tineret ang pawn at nag-Knight F6 depensa. Mangyari, tingnan nyo po yung king. Ang layo sa eksena. Samantalang yung king ni Ju, ay grabe. Yun ang paparating na papagapang, na papaano pipigilan. Papagapang. Ang kulit ng salitang Tagalog na papagapang Gapang na gapang naman King E2. Ayan talagang pilit hinahabol ang king na kumbaga sa basketball ililay up na lang. Grabe, lamang ng 3 hakbang. Ang layo. H5. Okay, at hinay-hinay lang si Ju. Relax lang. Dinipensahan lang ang G4. A4. Ayan. Teka muna mga kamatyas. At medyo mahina yata yung sound ng pyesa ko. Pasensya na. Mas malutong sana. Mas maganda Ayan, pinaganda ko yung tunog. Teka muna, A4 ang ginawa dito ni Tan. Why not King D2 para masabing opposition, hindi makapasok yung king? Magsi-C4. Ganda lang tunog ng pyesa, Sarap pakinggan pag malutong ang tunog Capture. So, lalabas. Ito kasi 3, hold ng 2. Lalabas, may extra talaga na pawn. In effect, may extra pawn talaga. Check, tapos knight D5, mga ganong lundag. Ayun, talo na rin. Grabe, hopeless na rin pala yan. So, balik tayo sa A4. At nag-king C3, grabe talaga. Lay up, ang layo. Kahit dalawa humabol, di aabutan Grabe, layo. Knight D3, Knight E4. Okay, depensa na, may atake pa. At nag-king E3, Knight takes G3. Okay. Kaso may ganun Grabe naman yun, King E5,
King B4, okay, double attack, alis, capture. So another winning pass po na naman yan. King F6, Knight F3, okay? So ito na po. No, pakakawalan na yung takbo ng H-pawn. Nag F5, H4, King E7, G3, F6, G2, at dito po ni-resign na ni Challenger Tan. Bakit po ni-resign? Kasi kung mag-F7, ito lang po ang gagawin niyan, magna-Knight E5. Hindi naman makikipagsabay ng queen eh. Kukuin din yun eh. Kung sa bagay pala. Nga pala, nandito pa pala yung knight nun. So knight muna, threat muna yung pawn. Na kapag tumulak ng queen, wala, hagip. Hagip, double. Tapos yung queen magiging solo. Grabe, ang score na po lumalabas after game number 6 ay 4-2. Dalawa na lamang. 2.5 na lang ang kailangan ni Ju sa other half. Kumbaga sa basketball, may 2 quarters pa. Ang kailangan na lang niya ay 2.5 out of 6 games. Kasi first to make 6.5 points sa 6 games eh. Ayun mga kamatsas, ano? Grabe talaga si Ju Wenjun. Di talaga pala mapapaalis basta-basta sa upuan o sa corona niya sa women's division. Okay. Ngayon naman, sunod natin ang knockout stage. Game number 1 between world number 1 Magnus at Abdusattorov ng Uzbekistan. Pag-aralan po natin ang walang opening freestyle Fischer Random 960 na diskartihan. White dito si Magnus at tingnan nyo po ang kanilang randomized combination ng mga pieces. Okay. Tama yung tore. Ano to mama? Yun lang, tore lang sa real chess. Okay, tingnan natin. Ang king nandito, no? Nag D4, F5, baba, kumbaga sa chess, ano yan, na Dutch opening. Nag F3, G5, E4, aba, same principle controls the center. At nag Knight G6, Knight G3 din, nag Knight D6. Dito po sa knockout stage nila, long game na to kaya matagalan to. May lalim ito mga kamatyas kasi sa elimination round robin nila, rapid lang yun eh. Dito, long game na. At nag B3. Okay. At siguro para di makalundag yung knight dyan mamaya. Nag E5. Okay. Nakipagsabayan sa sentro. Nag-push lang. At nag H5. Okay. Mag H4 para yung knight mapassive, mapaatras. Nag C4. Yun din pala purpose ng B3 para maka C4 and to build good space, no? Ganda ng space. At nag H4, obligado ng capturing yan kasi kung aatras po ay makukuha lang yung pawn sa E4. At takes Knight E7. Ayun. Kasi pag kinapture ka agad, baka nakakailang din yung bishop C2, mapana kaagad ng light square. Kaya nag Knight E7 at nag Knight E2, develop, Knight takes F5, bishop C2, okay, develop, D6, castling queenside. Okay, ayan na po. Unti-unti nang pumoporma sa real chess position. Kasi, ayan hindi pa nagalaw ang king, hindi pa nagalaw ang tore. I-touch mo lang yung king sa tore pag sa online Fischer Random. Magka-castling po na proper queenside castling ng chess pa rin. Nandun pa rin naman ang chess eh. G6, ayan. At nakikita ko dito, baka mag-king B7 lang. Nag-H3 para mapigilan po yung push H3 kasi may mga pangsira, no? May mga pang-damage H3, may mga pang-damage sa paparating G4. So, para ma-stop yung mga yan, so isang H3 lang. Yun nga lang, ang drawback syempre, na weak pa rin yung G3 square. So, kailangan pa rin bantayan. At nag-Bishop G6, Bishop F2, Bishop F6, at nag-Rook FE1. Okay? At nag-Queen G7. So, nasa kasalukuyang nasa stage ng ganitong posisyon ng islog-islog, pakunti-kunti lang na papagapang na, yan na naman yung word na papagapang. Nakukita na ko sa papagapang, Marami kasing gapangan sila eh. Bishop E4, A5, ayan, mag-A4, babasag, Knight C3, okay, hold. Kumbaga, control. Knight D4, pumasok na si Abdu, at ayun, in-exchange na, Knight E4. Poging-pogi yung knight sa E4. At feeling ko wala pa namang dapat pangambahan sa paparating na A4 dahil may B4 lang, para mapanatiling sarado ang A5. Pero in A4 nga, obligado naman yung B4 syempre. At nag-Bishop G7.
Ano plano ng islog na yan? Kunat ah. Queen F1, alilipat dito. Okay, Magnus, may magandang plano. Yan, nagagandaan ako sa A3 kasi may paparating din po na Rook A4 para gamitin yung space A4 square para atakihin ng B4 square. Ayan, nag-Queen D3, Bishop H6, yung pala ang purpose. Okay, kaso okay, hindi pinansin, ano? Kinapture lang. Nga, no? Giniva pa, no? Binigay. Capture. And King C2. Ayan. So, ilag muna kasi magdi-G4 eh. Check, tapos sasabog yung pawn structure. So, kaya umilag muna si Magnus para, nako matalas na pana yan. Total, yung pawn sa D4 naligaw, kumbaga. At nag-G4 pa rin talaga nga naman. Oo. Desperate move. Desperado. Kinapture lang. Kasi kung ito pang ka-capture, baka mamaya ibigay pa yung isa eh. So, may mga ganong likot eh. So, kinapture ng F-pawn. At, ayun! Grabe naman yung castling na yun. Hindi pa ba nagagalaw yung tore? Boom! Ayun. At nag-castling proper ng king side. Okay? At nag-rook E2. Okay? Early. Control kagad. Control kagad. Protection. Baka mamaya pag nawala yung knight, may gapang sa F2 eh. Nag-rook A E8 at nag-rook doon. Okay. Bakit kaya hindi makapture ito, no? O sige, pag kinapture po yan, mag-rook E5. Tapos ganon papatong. Pero feeling ko pwede naman kasi safe naman sa evaluation bar. Pero syempre, para maiwasan din yung mga complications, baka mamaya bumalik yung diagonal dyan, magkaroon ng mga hiwa-hiwa, no? Ano muna? Hinay-hinay lang. Kaso isa pa sa nakikita ko, why not Bishop E3 kaya? Iyan nga ang ginawa, sabi ko na eh. Para pagtibayin ng D4 at ayun, queen to queen. Yung knight palilipatin dito. Oo. Queen F7, B5, ayun, sinarado. Yan ang mga binibiling mga tirang. Bakit sinarado? May B5 kasing nakikita dito si Magnus na pwedeng gawin ng black na baka sumabog yung D5 and C4. Kaya kinonsider niya na ilak muna para hindi makatulak at talagang totally kumbaga sa matibay na bato na yan. At kinapture na, takes, at nag-queen F1. Pumasok si Abdu para makakalikot pero sigurado siyang safety. Yan, may mga check dun Sinugod talaga ni Magnus. Pero tingin ko sinadya naman ni Abdu yan. May plano siya eh. So, nawalis. Ubos. Sapat ba yung gulo niya sa ilalim? Check dito. Check dito. Ayun, inuwian lang. Okay? Para threat yung pawn sa D4 at depensado yung rook sa E2. Kumbaga, sinimot muna yung pawns dyan with tempo kanina, tapos balik with threat sa D4. Bakit? Pag nag-queen A1, yun nga ginawa, depensa na, may kalikot pa, threat, may check dito, may threat. King B3, yun ang mahirap makita. Yun ang hindi ko mapapansin dito mga kamatyas. Kung sa aking side lang po, di ko na mapapansin yung King B3. Grabing tira yan. Kakatakot. Parang palutang na, parang ma-attacking, hindi maintindihan eh. Pero walang check pala. Hanip naman yung mga safety tira na yun. Yun, sumugod. Okay, Pag-asa ay makakalikot ng check dyan. Ni Rook dito lang. Pinatungan lang, bagsak ang pawn D4, check, kain lang. Grabe naman talaga. Mapapasipol ka talaga sa mga diskarte ni Magnus. Kapos pala yun, wala palang diretsong atake. Eto na kagad ang major subject, Bagsak na yung D4. Ayun, napilitang wala kasi kung check dito mga kamatas, kakapturein lang Walang kasunod Pag naman chumek dyan, kakapturein lang yan sa Rook C2, overextended pa rin yung pawn sa C3. Kahusay na, grabe, ang galing na defender ni Magnus, Natatanaw niya yung mga itsurang nakakatakot pero in reality, walang atake. Kaya napilitan dito na mag-Rook F4 at wala, grabe, pinitas lang, kinendi lang yung mga pawn dyan, Nag-King A4 at Rook E4. Pakain. May kain din dito. Okay, pala isipan. Tatanggapin ba? Hindi tinanggap. Okay, total parang, pero bumaba evaluation bar,
Dapat daw rook D1 pala. Rook D1. At halimbawa kung sige, lagay natin dito pag kinapture to, may capture dito tapos perpetual check, 'di ba? Pabalik-balik tapos queen D2. Ayan, medyo kahit papaano nakikitaan ko pa ng ano to. Ay, kakainin na rin pala, persado na pala. Kulong ang reyna. Kasi pag na-exchange ang queen, wala na. Awarding na mga kamatsas. Wala nang panggulo pa pag na-exchange yung queen eh. Yan na nga lang ang pag-asa dito, yung may gulo-gulo ng queen eh, mawawala pa. Oo nga no. Pero nag-rook F2 lang si Magnus. So, siya naman ang susundot doon ng check-check and ready to capture na rin siya. Rook E3. Alo. Pero may check eh. Ganda sana kung walang check. Pero rook C2. Teka muna. Ha? Ako, ito tira ko. Ayun. Ito nakachamba ako dito. Tira ng computer yan. Check. Yan ang tamang tira. Yun nga lang may king G8 na nakikita si Magnus na walang kasunod na check. Pero dapat makita ito. Yun. Para mapigilan yung queen A3 kasi may queen A3 mamamatchas yung king eh. So pag tira pala ng rook B2, walang atake. Queen, yung D1 square, safe naman. Walang mga sundot-sundot eh. Clear, no? Grabe yun pala yung. Kaso, syempre, by nerve, may nerve pa rin naman si Magnus, di naman totally robot yan, mga kamadjas eh. So sa inis niya, nag-rook C2 siya, kumounter, pero bumaba lamang niya. Queen A1, okay? Grabe din, no? Kakainis yung mga kalikot, nakakatakot talaga, nakaka-stress. Di ba? Baka mamaya bigla ka nilang mamate. Queen D2, Queen B1, meron ba? Wala pa naman, ano? Hanggang forma lang eh. Kinapture na with check. Rook E5. Okay, syempre, babagsak yung pinang-cover. At nag-rook E2. Check. Wala. Okay. Nag-king G8. Nag-queen D2. Naku, yan ang mga binibiling tira talaga dito. Yan ang mga binibiling tira. Biri mo, kung sa akin, baka mapaka-capture na ako dun. Pero queen D2 lang pala. Para walang check, no? Queen F1. Pag kinapture to, may check pa rin dun. Capture. Grabe, walang pahinga halos. Walang pahinga. Anong tira dito? Wala na. Persado na eh. Takes. Doon. And queen G5 check. Okay, so harvest time. Check. Check ulit. Ayun, hinarvest na. Wala bang mga check, likot-likot? Wala bang perpetual check? Okay. At check. Yun. Talagang ano na. Talagang pinahabol ni Magnus. Kasi matatabla pagka hindi niya ginanyan, matatabla pa eh. Ayun, simot ng pawns. Wala na. Habol na lang dito ni Abdusattorov ay perpetual. Yun nga lang kung makaka-perpetual. Okay, so ang dami niyan, grabe, namuti bigla. And Magnus Carlsen wins. Grabe ginawa ni Magnus. Nakakabilib yung mga ilang tira niya na yun na yung boundary ng mata ko, nerve ko, understanding ko. Lumalabas sa tira ni Magnus yung mga boundary na sa akin, mga kamatyas, aminado ko. Yung mga ginagawa niyang tira na nerve-breaking talaga. Di ko na kaya yun eh. Kakatakot na yun. Yung mga ganung kalikalikot ni Abdusattorov. Kung ako yun, baka bumigay na ako eh. Ang galing ni Magnus mag-control ng position. Na-control niya yung mga gulo-gulo-gulo. Ano pong masasabi nyo mga kamatyas? Lapag nyo lang po sa comment section below. Malaya po kayo. Ang inyong munting komento ay nakakapagpapromote ng ating videos mga kamatyas. Kaya lambing lang po. At kung may isang ads na lumabas, iparan nyo lang po. Malaking tulong na yan sa ating YouTube channel. Ayan, maraming salamat mga kamatyas. At sana ay palagi kayong nakasuporta. Subscribe sa mga di pa nakakapag-subscribe. I-share nyo po ang channel na to. And don't forget to click the notification bell all para lahat po ng ating mga uploads mag-notify sa inyo. Thank you. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.